Nais mong maperpekto, tumahak sa tamang landas ng buhay. Ituon sa Diyos ang puso mo, huwag mong sundan si Satanas. Huwag paggamit kay Satanas o magpa-impluensya. Sarili ay ilaan sa Diyos nang Siya ang mamahala. Isip, salita at gawa mo'y suriin. Tunay mong kalagayan ay unawain. Gawain ng Espiritu'y taglayin nang maging normal relasyon mo sa Diyos. Nais mo bang si Satanas gamitin ka't alipinin? Nais mo bang maperpekto ng Diyos o hambingan sa kanyang gawain? Nais mo bang matamo ng Diyos, mabuhay ng makabuluhan? O nais mo lang mabuhay ng may kahungkagan? Isip, salita at gawa mo'y suriin. Tunay mong kalagayan ay unawain. Gawain ng Espiritu'y taglayin nang maging normal relasyon mo sa Diyos. Pagagamit ka ba sa Diyos o kaya'y kay Satanas? Mapuspos ng kanyang salita o ng sala at ni Satanas? Ingatan salita mo't gawa ng relasyon mo sa Diyos. Maging normal, pumasok ka sa mga tamang sitwasyon. Isip, salita at gawa mo'y suriin. Tunay mong kalagayan ay unawain. Gawain ng Espiritu'y taglayin nang maging normal relasyon mo sa Diyos. Timbangin kong relasyon mo sa Diyos mabuti't wasto. Ituwid mga layon mo, alamin kalikasan ng tao. Para sarili ay makilala, magkaroon ng karanasan. Sarili mo ay tatalikdan at pasasakop ka. Pag naranasan mo kung sa Diyos normal ang relasyon mo, pagkakataong maperpekto'y pasa sa iyo. Sitwasyo'y mauunawaan mong banal na Espiritu'y gumagawa. Makikita mo panloloko ni Satanas, ganyan ang maging perpekto. Isip, salita at gawa mo'y suriin. Tunay mong kalagayan ay unawain.
espirito'y taglayin nang maging normal relasyon mo sa Diyos. Upang tanggapin ang salita ng Diyos, dapat kang munang tumahimik sa harap niya. Kapag tahimik ka lang, ika'y liliwanagan niya, sa'yo'y ipapaunawa. Mas tahimik ang tao sa harap ng Diyos, mas maraming kaliwanagan ang nakakamtan. Tao'y dapat may kabanalan at pananalig, ang tanging daan sa kasakdalan. Tanging pagtunay kang tahimik sa harap ng Diyos, ay mauunawaan mong salita niya ngayon, at tamang maisagawang kaliwanagan ng Espiritu. Kayang maunawaan ang layunin ng Diyos, na may malinaw na direksyon sa paglilingkod. Unawain ang pagkilos at paggabay ng banal na Espiritu. Kayang mamuhay sa ilalim ng gabay ng banal na Espiritu. Itong mga bunga ng pagiging tahimik sa harap ng Diyos. Ang susi sa espiritual na buhay ay ang maging tahimik sa harap ng Diyos. Lahat ng pagsasanay ay magiging mabisa kung ika'y lalapit ng tahimik sa Kanya. Kung di tahimik ang puso mo sa harap ng Diyos, ay di mo matatanggap ang gawain ng banal na Espiritu. Tanging pagtunay kang tahimik sa harap ng Diyos, ay mauunawaan mong salita niya ngayon, at tamang maisagawang kaliwanagan ng Espiritu. Kayang maunawaan ang layunin ng Diyos, na may malinaw na direksyon sa paglilingkod. Unawain ang pagkilos at paggabay ng banal na Espiritu. Kayang mamuhay sa ilalim ng gabay ng banal na Espiritu. Itong mga bunga ng pagiging tahimik sa harap ng Diyos. Kapag sa tao'y di malinaw ang salita ng Diyos, walang pagsasagawa at di maunawaan ang layunin ng Diyos. At pag tao'y walang prinsipyo ng pagsasagawa, ito'y dahil puso nila'y di tahimik sa harap ng Diyos. Tanging pagtunay kang tahimik sa harap ng Diyos, ay mauunawaan mong salita niya ngayon, at tamang maisagawang kaliwanagan
Kayang maunawaan ang layunin ng Diyos na may malinaw na direksyon sa paglilingkod. Unawain ang pagkilos at paggabay ng banal na Espiritu. Kayang mamuhay sa ilalim ng gabay ng banal na Espiritu. Itong mga bunga ng pagiging tahimik sa harap ng Diyos. Ang layunin ng pagiging tahimik ay upang maging masigasig at makatotohanan, maging malinaw tungkol sa salita ng Diyos at sa huli, maunawaan ang katotohanan at makilala ang Diyos. Hangarin niyong baguhin na ngayon ang inyong disposisyon, nang maging patunay kayo ng luwalhati ng Diyos, huwaran ng gawain niya. Hangarin ngayon maglatag lang ng pundasyon, nang magamit ka niya't mapatotohanan mo siya. Kung ito ang magiging mithiin mo, presensya ng Espiritu ay matatanggap mo. Magtuon sa mithiin at ikaw ay mapeperpekto. Ito ang landas ng banal na Espiritu. Dito ginagabayan ng Espiritu ang tao, at sa paghahangad nakakamit nila ito. Pag mas mataas ang mithiin, ika'y mas mapeperpekto. Pag totoo'y mas hinanap mo, mas kikilos ang Espiritu. Pag mas nagsikap ka, higit ang matatanggap mo. Tao'y piniperpekto ng Diyos ayon sa kalooban nila. Pag mas ginusto mong maperpekto't mata mo niya, mas kikilos ang Espiritu sa loob mo. Pag mas di ka naghahanap at ika'y negatibo, siya ay unti-unting lalayo sa iyo. Dapat mong gawin ang lahat para maperpekto at magamit ng Diyos. Nang makita ng lahat sa sansinukob ang ibinunyag na gawa ng Diyos sa inyo. Pag mas mataas ang mithiin, ika'y mas mapeperpekto. Pag totoo'y mas hinanap mo, mas kikilos ang Espiritu. Pag mas nagsikap ka, higit ang matatanggap mo. Tao'y piniperpekto ng Diyos ayon sa kalooban nila. Kayo ang amo sa lahat, sa gitna nila hayaang Diyos masaksihan at luwalhatiin dahil sa inyo. Ito'y patunay na kayo'y pinagpala. Pag mas mataas ang mithiin, ika'y mas mapeperpekto. Pag totoo'y mas hinanap mo, mas kikilos ang Espiritu. Pag mas nagsikap ka, higit ang matatanggap mo. Tao'y piniperpekto ng Diyos ayon sa kalooban nila. Kung araw-araw espiritual kang namumuhay, puso mo sa Diyos ibibigay, lalo pa paglipas ng oras. Espiritu mo'y lalakas, kalagayan mo'y gaganda. Banal na Espiritu'y gagabayan ka't mas pagpapalain ka. Para may banal na Espiritu, buhay espiritual nyo. Makiisa sa Diyos, lupigin sarili nyo, wag sundin lang ang tuntunin. Ito ang dapat makamta ng tao, kaya't ibigay nyo lahat sa mga bagay na to.
Kaya't laging sabi ng Diyos, lahat nagkaisa ko. Higit doble aking ipapabuya. Kaya't laging sabi ng Diyos, lahat nagkaisa ko. Higit doble aking ipapabuya. Kaya't laging sabi ng Diyos, lahat nagkaisa ko. Higit doble aking ipapabuya. Kaya't laging sabi ng Diyos, lahat nagkaisa ko. Higit doble aking ipapabuya. Oh, oh. Lalo kang nagsisikap, lalong nababaling sa Diyos puso mo. Pag naabot mo na ang katayuan, makakamit ng Diyos puso mo. Sa Diyos ka lang, walang makakaagaw sa puso mo. Laging ipapakita salita niya sa'yo, at ang di alam ipapaalam niya sa'yo. Lahat ito'y matatamo kung ika'y nagkikiisa. Kaya't laging sabi ng Diyos, lahat nagkaisa ko. Higit doble aking ipapabuya. Kaya't laging sabi ng Diyos, lahat nagkaisa ko. Higit doble aking ipapabuya. Oh, oh. Lahat ito'y matatamo kung ika'y nakikiisa. Matatamo to kung ika'y nakikiisa. Lahat ito'y matatamo kung ika'y nakikiisa. Matatamo to kung ika'y nakikiisa. Kaya't laging sabi ng Diyos, lahat nagkaisa ko. Higit doble aking ipapabuya. Kaya't laging sabi ng Diyos, lahat nagkaisa ko. Higit doble aking ipapabuya. Kaya't laging sabi ng Diyos, lahat nagkaisa ko. Higit doble aking ipapabuya. Kaya't laging sabi ng Diyos, lahat nagkaisa ko. Higit doble aking ipapabuya. Oh, oh. Para puso mo'y matahimik sa harap ng Diyos. Ilayo ang iyong puso sa ibang bagay. Tumahimik sa Kanyang harapan at magdasal sa Kanya ng buong puso. Basahin Kanyang salita na may pusong tahimik sa Kanyang harapan. Kanyang pag-ibig at gawain, taimtim na pagnilayan. Magsimula sa panalangin, ituon ang isipan, magdasal sa itinakdang oras. Kahit abala, wala ng oras, anuman ang nangyayari sa'yo. Magdasal araw-araw ng normal. Basahin Kanyang salita. Ilapit siya sa puso mo. Pagnilayan, pag-ibig niya, pagnilayan ng Kanyang mga salita. Huwag pagambala sa iba. Pagpapatahimik sa puso mo sa harap niya, isa sa pinakamahalagang hakbang sa pagpasok sa mga salita ng Diyos. Kailangan lahat ang aral na to. Kailangan lahat ang aral na to.
ka pa na kaya mong magmuni-muni at pagnilayan ng pagmamahal ng Diyos palagi. Na tunay kang mapalapit sa Kanya at puso mo'y puno ng papuri. Na higit pa sa panalangin may katayugan ka. Matapos lang silang tunay na mapayapa sa harap ng Diyos, saka lang sila inaantig ng Espiritu. Sila'y manliliwanagan at magagabayan at paliliwanagin niya. Makikipagniig sa Kanya't mauunawaan Kanyang kalooban. Kung maabot mo ng mga tao, makakapasok na sila sa tamang landas sa kanilang espiritual na buhay. Pagpapatahimik sa puso mo sa harap niya, isa sa pinakamahalagang hakbang sa pagpasok sa mga salita ng Diyos. Kailangan ng lahat ang aral na to. Kailangan ng lahat ang aral na to. Kung kalibre mo'y mahina ka, kailanganin ng Diyos sa'yo'y nakaayon dyan. Ngunit kung ito'y mataas ka, kailanganin niya ay nakaayon dito. May alam ka man o wala, matanda o kayang maglingkod, kahilingan niya'y aayon sa tunay mong kalagayan. Pag perpekto niya sa'yo'y tutugma sa tungkulin mong ginagampanan. Lahat ay may pagkakataong magawang perpekto kung nanaisin at pagsisikapan mo. Sa huli makakamit mo ang mga epektong ito. Walang mapapabayaan. Lahat ay may pagkakataong magawang perpekto. Pagiging tapat at pagsunod hanggang wakas, hinahabol ang dakilang pag-ibig sa Diyos. Ang pinakamainam na gawin, dapat mong tapusin. Kailangang abutin ng lahat at sila'y mapeperpekto. Higit sa lahat magpursige, tunay na hanapin. Sabi ng Diyos, lahat ay kayang maperpekto. Kayang magawang sakdal, ngunit kung di pagbubutihan, ang pagsunod sa pamantayan sa huli mapapabayaan. Lahat ay may pagkakataong magawang perpekto kung nanaisin at pagsisikapan mo. Sa huli makakamit mo ang mga epektong ito. Walang mapapabayaan. Lahat ay may pagkakataong magawang perpekto kung nanaisin at pagsisikapan mo. Sa huli makakamit mo ang mga epektong ito. Walang mapapabayaan. Lahat ay may pagkakataong magawang perpekto.
susundin mo ang hinihingi ng Diyos at totoo ang direksyon mo. Kahit mawala ka sa landas ng bahagya o mahulog sa kahinaan, hindi ito tatandaan ng Diyos. Sa halip paroroon siya upang suportahan ka. Anong uri ng tao ang gusto ng Diyos? Gusto ng Diyos ang mga sumusunod sa katotohanan. Isang taong may determinasyon, tapat kahit nasa kamangmangan. Ang Diyos ay hindi natatakot kung ikaw ay mangmang, kung ikaw ay mahina o kulang sa karunungan, kinasusuklaman ka niya na walang pagtugis sa buhay. Ang parehong pananaw sa buhay bilang mga makamundo, walang kaluluwa at walang ginagawa, walang makakamit. Kinasusuklaman ka ng Diyos na naniniwala sa ganitong paraan. Anong uri ng tao ang gusto ng Diyos? Gusto ng Diyos ang mga sumusunod sa katotohanan. Isang taong may determinasyon, tapat kahit nasa kamangmangan. Anong uri ng tao ang gusto ng Diyos? Gusto ng Diyos ang mga sumusunod sa katotohanan. Isang taong may determinasyon, tapat kahit nasa kamangmangan. Tapat kahit na sa kamangmangan. Ang panalangin na isa sa mga paraan kung paano nakikipagtulungan ang tao sa Diyos upang tumawag sa Kanyang Espiritu at maantig ng Diyos. Kung mas higit kang manalangin, mas lalo kang maaantig, maliliwanagan at magiging matatag. Ang gayong mga tao'y maaaring gawing perpekto sa lalong madaling panahon. Kung mas higit kang manalangin, mas lalo kang maaantig, maliliwanagan at magiging matatag.
Ang gayong mga tao'y maaaring gawing perpekto sa lalong madaling panahon. Kaya ang mga hindi nananalangin ay patay na walang espiritu. Hindi sila maaaring maantig ng Diyos, hindi masusunod ang gawain ng Diyos. Ang mga taong hindi nananalangin ay mawawala ng normal na espiritual na buhay. May sirang relasyon sa Diyos, hindi niya sila sasang-ayunan. Ang mga taong hindi nananalangin ay mawawala ng normal na espiritual na buhay. May sirang relasyon sa Diyos, hindi niya sila sasang-ayunan. Mas higit kang manalangin, mas lalo kang maaantig, maliliwanagan at magiging matatag. Ang gayong mga tao'y maaaring gawing perpekto sa lalong madaling panahon. Kung mas higit kang manalangin, mas lalo kang maaantig, maliliwanagan at magiging matatag. Ang gayong mga tao'y maaaring gawing perpekto sa lalong madaling panahon. Kung masikit kang manalangin, mas lalo kang maaantig, maliliwanagan at magiging matatag. Ang gayong mga tao'y maaaring gawing perpekto sa lalong madaling panahon. Matapos likhain ng Diyos ang tao, pinagkalooban niya sila ng mga espiritu. At sinabi sa kanila na kung hindi sila tatawag sa Kanya, sila'y malalayo sa Kanyang espiritu. At ang makalangit na pagsasahing papawid ay hindi matatanggap sa lupa. Sa mga pagsamo ng sangkatauhan, ibinibigay sa kanila ng Diyos ang kanilang kailangan. Dati di siya naninirahan sa kanila, pero sa pagsamo nila'y tinutulungan sila. Sila'y nagiging malakas dahil sa tibay ng kalooban. At di nangangahas lumapit dito si Satanas para maglaro ayon sa gusto nito. Kapag wala ang Diyos sa espiritu ng tao, isang bakanteng upuan ang naiiwan, sinasamantala ni Satanas na pumasok. Ngunit
Ngunit kapag nakipag-ugnayan sila sa Diyos, sa kanilang puso, si Satanas ay natataranta at nagmamadaling tumakas sa mga pagsamo ng sangkatauhan. Ibinibigay sa kanila ng Diyos ang kanilang kailangan. Dati di siya naninirahan sa kanila, pero sa pagsamo nila'y tinutulungan sila. Sila'y nagiging malakas dahil sa tibay ng kalooban, at di nangangahas lumapit dito si Satanas para maglaro ayon sa gusto nito. Ako'y laging nakikipag-ugnayan sa Espiritu ng Diyos, di mangangahas si Satanas na humadlang. Kung wala ang paghadlang ni Satanas, ang mga tao'y mamumuhay ng normal at makakikilos. Ang Diyos sa kanila nang walang anumang sagabal sa ganitong paraan. Ang nais gawin ng Diyos ay makakamit sa pamamagitan ng sangkatauhan. Sa mga pagsamo ng sangkatauhan, ibinibigay sa kanila ng Diyos ang kanilang kailangan. Dati di siya naninirahan sa kanila, pero sa pagsamo nila'y tinutulungan sila. Sila'y nagiging malakas dahil sa tibay ng kalooban, at di nangangahas lumapit dito si Satanas para maglaro ayon sa gusto nito. Mahalin at maniwala sa Diyos, dapat abutin ng tao ang Espiritu ng Diyos. Gamit ang puso, gamit ang puso. Kaya nakakamtan nila ang kaluguran ng Diyos. Dapat makibahagi ang tao sa salita ng Diyos. Gamit ang puso upang sila'y maantig ng Espiritu ng Diyos. Kung hindi ibigay ng mga tao ang kanilang puso sa Diyos, sa paniniwala nila sa Kaniya, kung sila'y hindi yayakapin ang Kanyang pasanin, dinaraya nila ang Diyos.
pangrelihiyon. Lahat ang ginagawa nila, hindi ito tatanggap ng papuri ng Diyos. Kapag ibinibigay mo ang buong puso mo sa Diyos, magkakaroon ka ng mas malalim na pagpasok, mapasa mas mataas na antas ng pananaw, at magkakaroon ka ng higit na pag-unawa ng iyong mga kahinaan at iyong kapintasan. Masigasig na bigyang lugod ang kalooban ng Diyos. Aktibo, di walang kibo sa pagpasok. Ipinakikita nito na ikaw ay tamang tao. Kung ang puso mo'y binubuhos sa Diyos at kayang manahimik sa Kanyang harapan, gagamitin ka ng banal na Espiritu. Pagpapalinaw ay matatanggap mo. Banal na Espiritu ang pupuno sa kakulangan mo pag ibinibigay mo ang puso mo sa Diyos. Maiintindihan mo ang di pansing pagpapakilos sa Espiritu, sa Espiritu, at bawat pagliliwanag mula sa Diyos, panghawakan ito. Ikaw ay papasok sa tamang landas ng pagpeperpekto ng Diyos. Kapag hindi ibinibigay kanilang puso sa Diyos, sa gayon espiritu ng tao'y nagiging mapurol at manhi. Ang ganitong tao'y hindi magkakaroon ng tamang pag-unawa sa mga salita ng Diyos o ng wastong kaugnayan sa Diyos. At kanilang disposisyon ay hindi magbabago. Ang pagbabago ng disposisyon ay pagbibigay ng kanilang puso ng lubusan sa Diyos, at pagtanggap ng pagliliwanag mula sa lahat ng salitang sinabi ng Diyos. Kapag ibinibigay mo ang buong puso mo sa Diyos, magkakaroon ka ng mas malalim na pagpasok, mapasa mas mataas na antas ng pananaw, at magkakaroon ka higit na pag-unawa ng iyong mga kahinaan at mga kapintasan. Masigasig para malugod ang kalooban ng Diyos. Aktibo, di walang kibo sa pagpasok. Ipinakikita nito na ikaw ay